Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And for today's video, ang topic natin, anong naghihintay sa'yo sa month ng August? Yan. So we have 3 groups. So group 1, Ace of Wands. Group 2, 3 of Cups. And group 3, 10 of Disc or 10 of Pentacles. Yan. So lalagay ko sa comment yung timestamp and lalagay ko din siya sa description box. So pwede ka na pumunta sa comment. Hanapin mo lang yung timestamp na nilagay ko. Click mo yon. Diretso ka sa reading natin. And this is a general tarot card reading. So take what resonate and leave the rest. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment sa part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or message mo ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Yan. And thank you sa mga na-join sa Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko kayo. And sa Lalisa Tarot community, thank you din sa mga na-join sa community. Thank you sa new followers ko sa Facebook page ko. Kung gusto mo mapanood yung mga videos ko, na-record ko na rap, pwede kang manood sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Yeah, so I think all good na tayo sa introduction. August. Uy, 8 month na yun. August. Let's see kung ano makita natin. So, gawin ko yung best ko sa reading na to. Tingnan natin. So, let's start with you, group number 1. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Ang naghihintay sa'yo sa month ng August. Okay, so pag-usapan natin ang Ace of Wands bago tayo kumuha ng cards. Ace of Wands, ang meaning niya, beginning. Inspiration, yan. Potential, creativity. Pwede din na chasing your dreams. Chase your dream. So, may connection to sa pangarap mo. Marami sa inyo, pwede ka magsimula ng business. Sabihin ko na. Marami sa inyo, new relationship. Alam ko gusto nyo yun. New relationship. Kasi parang Ace of Wands sa akin, passion. So, anything na connect sa card ng passion, pag-usapan natin yan. Tingnan natin yung passion na salita para makita natin. Okay, so kinuha ko lang yung oracle card dito. So, passion. Parang sa akin, Ace of Wands connect sa salitang to. Insane chemistry, like each other equally, having fun. Lagay ko doon. So, connect to sa passion mo. Pwedeng meron kang activity na gagawin na very passionate ka, tuwan-tuwa kang gawin. Pwedeng marami sa inyo by August, yung passion mo, pwede mo na siyang i-level up. Anong ibig sabihin nun? Pwede marami sa inyo, by August, may makikita kang pagkakataon na yung passion mo, hobby mo na naging passion, magi siyang profitable sa English. Pagkakitaan mo yung passion mo. So, ikaw nakakaalam anong ibig ko sabihin nun. Pwede may sinisimulan ka lang na parang libangan, mag-enjoy ka lang gawin. Then, pwede ka na mag-monetize. Para to sa mga creators yan. Pwede yung nagpo-post ka lang ng mga videos, reel, and eventually, nagmo-monetize ka na. So, possible marami sa inyo, may pagkakataon kang kumita. Something na passionate ka. Marami naman sa inyo, papasok ka sa isang chemistry, pwedeng partnership, like affiliate, yung mga affiliates. Since nagpunta tayo sa salitang affiliate, kung gusto mong tingnan yung mga affiliate programs na in partnership ako, pwede ka pumunta sa description box. So, pwede mo tingnan yung mga links ko sa description box kung interesado ka. Plug ko lang. Yan. Pero marami sa inyo, pwede mo matutunan yun by month of August. Pwede ka maging isang affiliate ng isang
tao or isang company. Marami sa inyo magkaroon ka partnership dahil sa passion na pareho kayong connected. So, pwede mo tingnan yun sa akin. Sabihin ko lang. So, lagay ko dun lahat ng affiliate links ko sa mga interesado. Chika ko lang yun sa inyo. Pero sige, shuffle tayo. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kong i-channel a message for group number 1. So, spirit team, ang pinag-uusapan natin dito, month ng August. So, ano ang naghihintay sa kanya sa month ng August? Tingnan natin. So, may nakuha ko ng cards dito. Hangman. Queen of Cups and Four of Cups. Tignan mo, may nakita ka do pagkakataon, no? Lagyan natin dito. Okay, ayusin ko lang yung mga cards. Okay, naayos ko na yung mga cards. So, tatlo nakuha natin. Tingnan ko yung sa bottom of the deck. Si Knight of Cups. Ayusin ko, ilagay ko ulit. Okay, sana maayos na. So, dito, parang connect sa love. Kasi Queen of Cups and Prince of Cups. So, marami sa inyo, pwede ko sabihin, by month of August, kung single ka. Kasi tong card na to parang solo. Medyo, para sa single card yan eh. Medyo nalulungkot ka, wala kang partner, nag-iisa ka. Pwede ko sabihin, August, marami sa inyo, magkakaroon ka ng pagkakataon na makamit ng person na equally attracted ka. Equally. Sabihin, pwedeng malaman mo na kung sino nakaka-crush sa'yo. Mahuli mo kung sino sumisilip-silip doon. Marami sa inyo may nagtatago ng feelings sa'yo eh. Oh. Meron. May nagtatago ng feelings sa'yo. Mabubuking muna by August. Napangiti lang kita. Tapos nakita ko doon sa kabilang card, si Hangman pa rin. Silipin ko nga. Si Hangman pa rin. Parang kakaiba. Tingnan natin. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako channel a message for group 1. Financial issues are a factor in your love life right now. Siguro marami sa inyo, sabihin ko lang. Pwedeng by August, pag na-fix mo yung problem mo sa money, in a way, naapektuhan yung ibang aspect ng buhay mo. Anong ibig sabihin nun? Para kasi siya energy eh. Para siya dito. Pag naayos mo yung isa, masasama na yung iba. So, pwedeng marami sa inyo, pag nag-open ng heart mo sa ibang tao, mas naging happy ka. Let's say, bigyan lang kitang context. Let's say, nagkaroon ka ng inspiration, yung iba sa inyo nagkaroon ka ng partner, parang mas gumanda ang tingin mo sa mundo. Para kasi yun ang nakapifeel ko sa reading eh. Gumanda ang tingin mo sa mundo, nagkaroon ka ng excitement sa pagtingin sa mundo, and possibly, maayos mo din yung mga personal and financial issues mo. Kahit yung career issues mo maayos. So parang, alin man mauna, maayos mo sa month ng August yung mga financial worries mo, pag-aalala mo sa pera. And pagkatapos nun, parang kung anong force na nagdala nun sa'yo, parang nagkaroon ka din ng pagkakataon na maka-experience ng love. Kung gusto mo ng partner, walang sapilitan. Kung ayaw mo, doon tayo sa money. Pwede marami sa inyo magkaroon ka pagkakataon na pagkakitaan mo yung bagay na love mong gawin. Parang mag-ina eh. Parang mag-ina din. So, pwede mong ituring siya na parang baby mo. Parang manganganak ka ng bagong proyekto. Parang ganun pakiramdam ko. Free yourself. It's time to take back control of your life. Siguro, sa mga nakaraang buwan, pakiramdam mo wala kang control sa nangyayari sa buhay mo. Pakiramdam mo lahat ng ginagawa mo, parang wala nangyayari. Para may lungkot na nararamdaman dito na ginawa ko naman lahat pero parang nahihirapan pa rin ako. By month of August, babalik yung energy mo na parang bata. May inspire ka ulit. Kahit wala ka nakitang, alam mo yon, progress, parang wala ka nakita masyadong pag-asa sa ginagawa mo, manunumbalik yung passion mo.
Kung matagal mo nang ginagawa isang bagay, wala pa rin nakikitang pag-asang na si kumita, lumaki yung negosyo, pagdating ng August, babalik yung energy mo. Parang, yung energy mo ng passion babalik. Channel ko dito, marami sa inyo, marami kang financial issues, mga problema sa pera, financial. Hindi mo mapigilan mag-isip habang nakahiga, habang natutulog ka, nag-iisip ka, paano kaya masosolve yung problem ko? Kasi parang matagal na tong problema eh. Free yourself na yung nandito. It's time to take back control of your life. So marami sa inyo by month of August, magigising ka isang araw, makikita mo na parang bakit nga ba nagtitiis ako sa gantong buhay? Bakit hinahayaan ko na hindi ko maabot yung mga pangarap na gusto ko? So, sa maliit na paraan, marami sa inyo mag-uumpisa. Pwedeng isa lang siya maliit na project. Maliit na project na umpisahan mo. So, parang month ng August, magkakaroon ka ng first step. Parang baby step lang. First step para maitayo mo yung project mo. So, you have to follow your intuition. Pwede din na meron ka talaga napapanaginipan na project. Meron ka naisip na project. Meron ka talagang nakikita sa vision mo. At kusa na yun lalapit sa'yo. Ma-attract mo yun papunta sa'yo. Parang yan ang na-channel ko sa reading mo. Pwede naghihintay ka na sign. Humingi ka na sign na simulan ko na ba yung project ko? Simulan ko na ba? Parang yan. Parang ang reading mo, yes. Take action. Kahit small steps lang. Pwedeng August magsimula ka and then gawa ka lang ng momentum and then dadali ka sa malayo. Very symbolical ang mga nakikita ko dito like phoenix, tapos unicorn, very symbolical. Like yung pinili mo mismo, phoenix. Sinisimbolo niya ang pag-asa, yan, transformation, pagbabago. Very symbolical siya, mythical bird ang phoenix. So, parang sa mga stories, sinisimbolize niya talaga yung pagbabago. Sa Feng Shui, napunta tayo sa Feng Shui. Marami siya lilipat ka siguro ng bahay. Sabihin ko na. Sa Feng Shui, Red Phoenix, isa siya sa tinatawag na celestial guardian. Protector siya. So, marami kasi yun eh. Parang apat yun sa Feng Shui. Parang may white tiger, may black tortoise, and merong green dragon. So, kada animal may direction. Ang direction ng phoenix, south. Kung medyo nasa south ka, south part ng kung saan lugar man, then pwedeng i-take mo yun as sign. Kung medyo religious ka naman, sa story ng Bible, si Job, favorite ko siyang Bible character. Sabihin ko na. Kasi si Job connect siya sa number na parang 8. Sabihin ko lang. Yung story niya sa Bible, kung medyo religious ka, connect siya sa number 8. So, kung alam mo yung story niya, parang nuhalat sa kanya. Pero para may sinabi siyang verse doon na, sige, kunin ko yung verse. Ito yung sinabi ni Job sa Bible. Pwede mo i-check to. Job 29, verse 18. Para sinabi niya doon, in my own nest, I shall grow old. I shall multiply years like the phoenix. Not necessarily maging immortal. Di naman. Para kasing ang na-channel ko, pwedeng yung pag-grow mo, mabilis. Kailangan mo lang talaga ng first step. First step. Pwedeng meron ka ng ginagawa, meron ka lang idadagdag. First step to. And after nito, mag-grow ang business mo. So, kung ano yung first step, baby step, small step, ikaw nakakaalam. Kung ngayon ka pala nagkaroon ng anak, pwedeng ang passion na yan na tinutukoy sa reading, ang inspiration na yan na tinutukoy sa reading, is yung mismong anak mo. Diba? Mismong anak mo na dumating sa'yo,
dumating sa buhay mo, ay magiging super creative ka. Pwede yung inspiration mo sa anak mo, humawa sa trabaho mo, humawa sa financial mo. Kasi joy ang dala ng bata eh. Joy. And kung naalala mo sa energy na binabanggit ko dati, sa mga readings ko dati, yung joy, isa sa pinamataas na energy. So kung lagi ka masaya sa bahay kasi may baby ka, at papasok ka sa trabaho, nasa isip mo ang giggle ng baby mo, possibly ma-inspire ka din magtrabaho kasi meron ka ng inspirasyon. So pati financial career goals mo, mamimit or hit mo. And kung pagsasama-samahin mo lahat yung action na yan, pagsasama-samahin mo sila dito, eto mga action mo yan, inspirasyon mo yan, mga bagay na ginagawa mo, sabihin na natin tama, magbubunga yan. Pagtagal, magbubunga lahat yan. So, parang sa reading mo, group mo, magkakaroon ka ng source ng inspirasyon. Pwedeng tao, pwedeng creative project, pwedeng affiliate program, pwedeng nagpo-monetize na yung page mo. Parang monetization. Pwede din na anak mo, kasi baby steps, parang galing sa bago, magbubuka siya sa'yo ng possibility para mapalaya mo sarili mo sa mga pag-aalala. So, ang goal mo sa August, palayain mo sarili mo sa pag-aalala. Kung ano meaning nun. Dahil sa inspired ka. Kung saan ka inspired, anong inspiration yon, saan nanggagaling yon, dun kayo nagkakaiba-iba. Medyo, ang natatouch ko lang dito, once nag-spark yon sa isa, parang phoenix. Yung apoy nun, kakalat sa ibang part ng life mo. Yung passion na yun, kakalat siya sa ibang part ng life mo. So, kung sa start ng reading, may problema ka financial, pwede mong itry yun by month of August. Try mong ayusin yung problema mo sa financial and tingnan mo kung hahawa yung energy sa ibang part ng life mo. Ano message sa'yo dito ng spirit guides? You and I were too young. Ikaw daw malam. Crush lang naman eh. Pwede marami sa inyo bata nagpunta sa reading. Pero too young kasi pakiramdam mo, hindi ka pa ready magsimula ng business. Katay isa pa dito. Wala masama na mag-umpisa ka. Wala ko isa pa dito. I lost myself for a little while. Siguro, pwede ko sabihin marami dito. Meron ka naman talagang passion. Meron ka naman talagang creative project. Pwedeng tinigil mo. Ilang buwan tumigil ka, nawala yung inspirasyon sa'yo. Nawala yung passion. Kung anong nangyari, ikaw umalam. Pwedeng nadun ka na talaga. At some point parang pakiramdam mo na kulong, walang nangyayari. Walang pagbabago sa buhay mo. Parang wala kang nakikitang pagbabago. Positive ng pagbabago. Pwedeng by month of August, mag-reset ka, umulit ka. Baka na-burnout ka. Pwedeng marami sa inyo na-burnout ka. Yung phoenix sa'yo, ibang dating. Na-burnout. Pwede ko channel kasi positive, negative eh. So marami sa inyo, August ma-inspire ka sa new project mo, sa new baby mo, sa new job, sa new crush, new relationship, something na bago, na passionate ka. Iba naman sa inyo, matagal na yan, na-burnout ka. Kung ano ma-meaning na. Yung sabihin, napagod ka. Pwedeng may project ka, na-burnout ka, napagod ka sa ginagawa mo, medyo tinamad ka sa salita natin. Parang napunta ka doon sa pakiramdam na stuck. Kumikita ka ng ilang buwan, biglang parang tumigil, dumalang yung benta mo. Pagdating ng August, babalik ang spark na yan sa'yo. Babalik. Babalik ka sa energy ng pagiging bata. Energize. Yung mga bata always, madami silang energy kung titingnan mo. Pero hindi sila napapagod. So, marami sa inyo na burnout ka dito. Pero babalik ka. Babalik ang energy mo. Kung nagpapahinga ka naman, kung ilang buwan nahirapan ka physically, i-take mo na yun as sign na babalik ang lakas mo. Phoenix, babangon ka ulit. So, ikaw umalam ko ano yung china-channel ko.
Yan. So, mag-add lang tayo dito number sa gusto ng numbers. August. 6, 2, 2. Soulmate na soulmate, no? Oo. Soulmate na soulmate dating sa akin eh. 12. Tingnan natin to. Leo. Okay, so tingnan ko lang. So, Pluto yung planet nandito. Pluto na planet, parang connect siya sa salitang purging. Purging. Sabihin ko na. Yung planet na Pluto, parang connect siya sa mga salita dito. Para sa akin, surrender, purge, release. Yan, connect siya dyan. Yung planet Pluto. Ito. So, Pluto parang nagpunta sa 6th house. So, pwedeng parang tinatanggal lang negative energy. Kung sa mga nakaraang ban, ang bigat ng pakaramdam mo, parang negative energy, ang bigat ng pakaramdam mo dito. Pwedeng tinatanggal. Kung naman nakarang ilang buwan, wala kang relasyon, pwedeng by August magkaroon kang pagkakataon makakilala ng person and bumalik yung passion or love sa heart mo. Pwede din yan na meaning sa'yo. Kasi free yourself. It's time to take control of your life. And then may surrender. Siguro kailangan hanapin mo yung balance ng control and surrender. Marami nagpunta dito. May tendency kang ma-obsess sa control. So parang message sa'yo, by August, pag-aralan mo yung balance ng control and surrender. Yan. Pluto yung pinakamalayong planet sa Sun. So, imagine mo, napakalayo niya. So, medyo madilim, diba? Kung yun yung planet na pinakamalayo sa Sun, parang madilim. Tinatawag din tong planet of intensity. Kaya medyo connect siya sa energy. Ace of Wands kasi intensity, passion. So, planet siya ng excessive passion. Ang Pluto. So, pag Pluto nasa 6th house, magkakaroon ka ng inner confidence na ma-inspire mo ibang tao sa paligid mo. And magkakaroon ka ng desire na gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makatulong sa mga tao na nangangailangan dito. So, ikaw na umalam kung nagre-relate ka doon. So, may pagka-leader. Kasi Leo, the leader. So, pwede yung itinatago mong leader quality. Pwede nang lumabas. Marami na dito sa reading connect sa healthcare. Kasi mga cups nandito. Queen of Cups, Knight of Cups. Pwede ko sabihin mga nurses, yan, doctors. Or pwede din sa politics. Pero medyo connect sa health. Healthcare. Or humanitarian. So, kung nandun ka, nagre-resonate ka, pwedeng by August, maitayo mo na yung humanitarian or organization na gusto mo itayo. Or kung meron ka na naitayo at pakiramdam mo, napabayaan mo, pwedeng balikan mo. Pwede kung dati mabigat ka sa control, ayaw mong ibigay yung ibang trabaho sa iba, pwedeng by August, matutunan mo na yung i-let go yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa, ibigay sa iba. Parang kung marami kang ginagawa, pwede mong ibigay sa iba yung ibang trabaho. Kung nagre-resonate ka doon, ikaw nakakaalam. Medyo mabigat na planet ang Pluto. Kasi pag sa Pluto, tatanggalin mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan sa buhay mo. Kasi alam mo yung sarili mo. Concern ka sa mental health mo. Ayaw mo ma-stress. So, pwedeng August, marami sa inyo, kung health ang pinag-usapan, magkakaroon ka ng paraan kung paano mo mamamanage yung anxiety. Kung nahirapan ka matulog, nahirapan ka sa mga problema mo sa pera, pakaramdam mo parang hindi ka na makagalaw. Pagdating ng August, makakaayos ka ng paggalaw. Ma-inspire ka. Pwedeng anak mo nagbibigay sa inspirasyon. Pagdating ng August, ma-inspire ka.
kung magulang ka, may inspire ka na gawin mo lahat ng makaya mo. Yung passion mo dito, na abutin ng pangarap mo, galing sa isang inspirasyon. Pwede may nagugustuhan ka sa trabaho. Crush ka siguro naka-office mo. Okay, bigyan kita ng song dito. Kasi may na-channel ako song dito. Dahil siguro sa mga colors nakikita ko dito. Pero, ang song kasi Red, ni Taylor Swift. Siguro kung isa sa larawan ko, feminine, parang Taylor Swift. Siguro, yun na talaga siya eh. Yung energy, embodiment ni Taylor Swift. Matagal na niyang ginagawa yung mga ginagawa niya. And then, niremake niya yung album niya. Yung mga songs niya, kinanta niya ulit. Parang ganun yung energy eh. Ginagawa niya na yun dati, passion niya yun, pero inulit niya, new beginning. This time, album niya, kanya. Pero bigyan kita song, Red, ang title. So bigyan kitang line sa song ni Taylor Swift. Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Okay. Ang cute, diba? So, yun yung energy. Passionate as sin. Sabi niya pa, passionate as sin, ending so suddenly. Baka yun yung love na mafe-feel mo by August. Madidescribe sa song na yun. Passion ang darating sa'yo by August. Pwedeng passion kasi may dinadrive kang bagong kotse. Ikaw malam. Passion kasi makakapag-try ka ng extreme na sport kung nagre-resonate ka doon. Ayun, medyo risky kasi mga bungee jumping. risky. Oo. Yun yung talaga extreme passion. Bungee jumping, yung mga ganyang klaseng sports, skydiving, medyo risky type. So, ikaw na malam. Protected. So, kahit na naman gawin mo, kung gusto mong gawin yon, bungee jumping, mga ganong activities, mga sports, car racing, i-claim mo na may protection ka. You're protected. You are safe and supported while you change your career. Kung magbabago ka ng career by August, then i-claim mo na. May protection ka habang nagkakaroon ka ng transition, kung yan ang makatulong sa'yo. Kung August yung month na naisip mo na it's time to take control of your life, magtayo ka ng sarili mong business, project, wala masama. Wala masama. Kasi para dito, new beginning eh. Pwede magbago ka ng trabaho, o end mo na talaga yung trabaho mo, release, surrender. And then, magpunta ka sa passion mo, wala masama. Ikaw pa rin nakakaalam. So, hinahanap dito sa reading, fire, passion, lakas ng loob, confidence. Naghahalo-halo dito energy ng passion and confidence. So, August, claim mo na. Ano man gender mo, mararamdaman mo sa pinaka-heart mo, parang confident ka papasok ang month ng August na may matutupad kang dream. So, thank you everyone for being here. Kung bago ka lang sa channel ko, nag-resonate ka sa reading natin, hit like and subscribe. And if gusto mo na personal reading group 1, you can message me sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko na Lalisa Tarot. Doon mo ako message kung gusto mo ng personal reading. Reach out ka lang sa akin. Yan. And thank you everyone for being here. I'll see you again, Group 1, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So, back tayo sa topic. Anong naghihintay sa'yo sa month ng August? 3 of Cups. Lagi ko sa taas. Okay. So, dito makakasayo mo yung special person mo. Sarap ng mga kaibigan mo. Just kidding. Tatago kayo sa gilid, Ayusin ko to. Papangiti lang kita. Pero happiness, all good tayo doon. Celebration, yan. Pwede maraming nagpunta dito. Birthday mo, nasa month talaga na August. 3 of Cups, happiness, celebration. So, tingnan natin.
kung ano ma-channel ko dito. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel ang message para sa group number 2. Tingnan natin. Walang tayo dito ng 3 cards para sa'yo. So, sana clear message. The Fool. Mamamasyal ka siguro. Spirit team, ano masasabi mo? 10 of Cups. Grabe, parang marami sa inyo magsisimula na ng pamilya. 2 of Pentacles. Strength card. Ayusin ko to. Okay, so dito medyo klaro. Okay, pag sinabi ko klaro, parang may nakikita agad ako. Marami sa inyo, parang kang traveler. Sa matagal ng, pwede ko sabihin matagal na part ng buhay mo, parang kang traveler. Pakiramdam mo, namamasyal ka sa mundo, puro pet lang yung kasama mo or mga kaibigan mo. Pero baka this time, mag-settle down ka na. Para kasing it's time mag-settle down ka na. Pwede marami talaga sa inyo, magkakatagpo na kayo ng partner mo. And finally, mag-settle down na kayo. Para dito gagawa na kayo ng family. Nakasama mo na yung person na to sa everyday na ginagawa mo. Kasi ito, araw-araw. Pang-araw-araw na ginagawa mo. So parang makasama mo na yung person love mo sa mga everyday activities. Pwedeng matagal nyo ng pangarap na mamasyal, pumunta sa beach. Alam mo yun, magagawa mo na kasama siya. Para may kasama ka na. So, hindi ka na nag-iisa. Pwedeng love life ang focus ng August mo. Pwede ko sabihin marami dito yung mga LDR relationship. Pwedeng magtagpo na, magkita na talaga. Makita mo yung person na nasa malayo. Galing pa sa malayo. Nag-travel pa talaga papunta sa'yo. So, claim mo na. Kung may hinihintay kang person na makasama, pwede ko sabihin, possibly August, medyo may pagkakataon kayong magkasama ng love mong person. Kakaiba. Kung ayaw mo naman ng love, oo. Pag-usapan natin yun. Kasi medyo sensitive topic yung mga love yan. Kasi nakaka-trigger yan ng emotion, diba? Sabi ko nga, iba, parang ang tagal mo na nagtatravel sa mundo mag-isa. Tapos love pa yung pag-uusapan natin. Pero pag-usapan natin, minsan kailangan mong harapin yung mga triggering na mga bagay eh. Pwedeng by August hahanapin mo talaga yon. Sa halip na umiwas ka sa mga trigger mo, titingnan mo na talaga siya sa mata. Yung mga takot mo, hayaan mo na talaga siya, makita mo na talaga sa harap mo. Wala ibang paraan eh. Pero sige, pag-usapan natin to. For some reason, lagi kong pinapanood mga videos, regrets. Regrets. Regrets of old people, yung mga matatanda na mga ganon. Ano napansin ko sa mga videos na napanood ko? Kasi the full card parang ano yan eh, beginning. Parang journey, travel. Parang life is a journey. Life is parang nagtatravel lang tayo sa mundong to. So yung mga napanood ko, na ang regret nila, hindi nila ginawa yun sa tingin nila opportunity na para sa kanila, hindi nila kinuha. Yung leap of faith, hindi nila kinuha. Parang ganon. So, let's say may pagkakataon silang pumunta sa isang lugar, mag-travel doon, at parang follow their passion, hindi nila tinik kasi may takot, lumabas sa comfort zone. Pwedeng yan ang mangyari sa August. Harapin mo yung takot mo sa mga bagay na feeling mo risky. Like, ano yung mga risky na bagay? Let's say, matagal ka na single. Matagal ka na nabubuhay mag-isa. Parang hindi mo naman naiisip na mag-settle down. Then by August, makakaisip ka na parang, what if nga mag-settle down ka? Teka lang guys, pause ko muna video. Okay, pinost ko lang saglit ng video. Triggering. Kaya pangiti lang kita. Kaya natin to. So, ang topic kasi, parang, ano naghihintay sa'yo sa month ng August? New perspective. Parang, new way of looking sa mga bagay-bagay. Malalim to. Parang, aha moment.
pwedeng aha moment na matagal ka ng single, matagal ka ng walang partner, what if mag-settle down ka? Parang yun yung question. Pero back tayo sa chinchika kanina. So, lagi ako nanonood ng mga videos sa mga old people, mga matatanda. Ano ba kasi yung mga bagay na pinagsisisihan nila sa buhay nila pag matanda na? So, parang sinasabi nila doon na pinagsisihan nila yung mga part na hindi sila nag-take ng risk. Nag-play safe sila. Nagpaka-play safe sila sa buhay nila, majority. Sabihin, safe lang. Parang hindi masyado alanganin. Safe lang. Kumbaga, kung nasa beach ka, nato ka lang sa alam mo yun, seashore. Dalampasigan. So, nakikita mo yung beach, maganda. Pero nandun ka lang sa gilid, naglalakad-lakad. Parang yun. Parang hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na what if maglangoy ka talaga sa dagat. Kasi huwag ka masyadong lalayo. Kasi sa dulong part ng dagat, yun yung risky na talaga eh. Medyo kakatakot pumunta doon. Pero, para kasing sinasabi ng mga matatanda, parang nag-play safe sila sa buhay nila. Majority na nandun lang sila sa dalampasigan. Hanggang lumipas ng oras, may mga what if nga lumangoy sila doon? What if nag-travel sila? What if lumipat silang trabaho para i-pursue yung passion nila? What if, marami silang mga what if, pero majority sa napanood ko, parang ang mga regret nila umiikot sa hindi sila nag-take ng risk sa buhay nila. Nagbaka sakali. Nung nakikita nila opportunity sa harap nila, hindi nila kinuha. Parang yon. And yung iba naman, travel, isa yan. O sabihin ko na, ngayon, kung anumang edad mo, ang pinapanood ko kasi videos, mga 70, 80, 90 years old ang pinapanood ko eh. So, alam natin, doon sila sa old age. Sinasabi nila, travel. Habang bata ka pa, mag-travel ka. Kasi, yung pag-travel mo ng time mo ng retirement, hindi maikukumpara sa time na nagta-travel ka pag bata-bata ka. So, pwede nga na message ng Spirit Team. By August, marami sa inyo, magkakaroon ka ng new perspective. Alam mo yun, bagong pagtingin sa buhay na bata pa ako, ba't di ko gawin yung mga bagay na pwede ko magawa habang may oras pa ako, malakas pa ako. Strength card kasi nandito eh. Diba? Habang kaya mo pa, kung kaya mong double job, kung kaya mo pang pagsabay-sabayan yung mga nangyari sa buhay mo, isingit yung pagta-travel, makamit ng maraming tao, bakit hindi? Isa pa na regret ng matatanda, meaningful relationship. Kasi ang Three of Cups, parang card of friendship. Meaningful relationship. Na para sana, nagkaroon silang pagkakataon na hindi sila masyado guarded. Hindi sila masyado protective sa sarili. Hinayaan nila yung sarili nilang mahalin sila. Makareceive sila ng pagmamahal sa ibang tao. So, pwedeng by August, marami sa inyo naghihintay sa'yo, awakening. Talaga na, ano ba ginagawa ko sa oras ko? Ano bang pinag-aaksayan ko ng oras? Puro ba ako trabaho? Wala ba akong time sa family? Mababalance mo ng konti. Kung sa tingin mo, masyado kang focus sa pagtatrabaho, wala ka ng time sa family, sa mga kaibigan mo, siguro by month of August, magkakaroon ka awakening na parang it's time na bigyan mo naman ng oras yung mga taong mahalaga sa'yo. Parang yun. Yung nagbibigay din ng pagmamahal sa'yo. Doon tayo. Marami sa inyo malakas ang boundaries mo eh. Sabihin, ayaw mo taga nag-access ka ng oras. Kasi marami sa inyo goal-getter. Pwede ko sabihin, marami kang ginagawa, marami kang pinupuntahan, marami kang kaibigan, marami ka talagang pwedeng pagbigyan ng oras mo. So, by August siguro makikita mo, sino mahalaga? Ano talaga mahalaga sa buhay mo? Ano ba talaga yung dapat mong bigyang oras? Kasi tatanda nga tayo eh. Medyo awakening ang dating. Ang naghihintay sa'yo sa August, awakening. Dito sa part na to. Kung ano mahalaga sa'yo talaga. Mag-add ako ng card para sa'yo, group number 2. Kung isa ka naman na tao, nalilibang ka sa buhay mo, at pag siyempre ko nalilibang, parang the fool,
namamasyal, lagi nagpa-party, kasama mga kaibigan, siguro by August magkakaroon kang direction. Papag-isipan mo, kung magsisettle down ka ba, ano ba yung mga gagawin mo? Ano ba yung mga dapat mong harapin? Ano kaya yung day-to-day na mangyayari sa mga couple? Ay mapakaramdam pag may partner ka, may nang iinis sa'yo. Di naman. May nagmamahal sa'yo. Napangiti lang kita. Heart-to-heart conversation. Siguro may makakausap kang tao na mahalaga sa'yo, importante sa'yo, mag-uusap na kayo ng mga heart-to-heart conversation. Honestly, discuss your feelings with each other. Pwedeng mayroon ka talagang partner, let's say may boyfriend, girlfriend ka, and this time nag-uusap na kayo na, pwede ba talaga tayo magsama? Awakening ang darating sa'yo August. Kung ito yung message na magpapabukas ng isip mo, ibigay ko na. Heart-to-heart conversation. Siyempre, love kita eh. Kaya isi-share ko sa'yo tong napanood ko. Kasi yung hobby ko manood ng videos ng mga kakaiba eh. So, isi-share ko sa'yo. Mabait ako eh. Heart-to-heart conversations. Ano yung mga pinagsisisihan ng matatanda? Isa yung hindi sila natuto na skill. Marami ako narinig. Sana nag-aral ako mag-gitara. Sana nag-aral ako mag-piano. Sana may skill ako natutunan. Isa yon. Iba naman, sana hindi sila tumigil sa pag-aaral. Pag sinabi ko pag-aaral, learning, sana nagpatuloy silang mag-aral, mag-research, yan. Pero majority, sabihin ko na, majority sa matatanda, ang isa sa mga regret nila, tao, relationships. So sana nagkaroon sila ng meaningful relationship. Isa yon. At sana nag-take sila ng risk. Binawasan nila yung pag-iisip ko ano sasabihin ng ibang tao. Parang yan. Mas sinisip nila yung sarili nila. Parang yan. Kasi lahat naman talaga tayo tatanda. Darating ang time, kahit gaano pa tayo kabangis, tumutuloy sa lubid, kaya natin mag-double job, kaya natin alam mo yung, gawin ang impossible. Darating ang time, yung strength na yan, may hangganan. Dahil tao tayo eh. Heart-to-heart conversations ang darating sa'yo by August. Pwedeng heart-to-heart conversations sa mga family members mo. Pwedeng heart-to-heart conversations mga friends mo. Or pwedeng sa personal love mo. Kung pwede na talaga kayo magsama. Pwede ba kayong bumuo ng pamilya? Paano yung mga bagay na gusto nyong gawin? Compatible ba talaga kayo sa goal? Or yung isa gusto mag-settle down, yung isa gusto mag-party. Pwede nyo pag-usapan yan. So medyo connect dito sa goals, parang yan. Heart-to-heart conversation, pag-uusap. Pwede din doon sa career. Kung sa career mo, pwedeng kakusapin ka ng manager mo, boss mo, anong plano mo talaga? Gusto mo bang ma-promote, yung mga ganon? Evaluation, ikaw na malam. Ano ba ang plano mo? Career plan mo, parang yan. Hindi ko ito pinapressure ha. Wala akong pressure dito. Kalta ko tarot reader. Kasi nakaka-pressure tong energy mo eh. Time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Siguro marami sa inyo gagawa ka ng major decision sa month ng August. Papakasalan mo ba tong person na to? Yung mga ganon. Sasama ka ba talaga sa kanya papunta sa ibang bansa? Or siya ba talaga lilipat dito? Alis ka ba talaga sa trabaho na to? Major decision ang gagawin mo. Heart-to-heart conversation sa isang mabigat na desisyon. Pwedeng aalis ka, pupunta ka sa ibang bansa, pwedeng yan. Isang malaking desisyon, pag-uusapan mo kasama isang taong mahal mo. Kung sino yung taong mahal mo, magkakaiba kayo. Pwedeng nanay mo yon, tatay mo yon, pwedeng anak mo yon, pwedeng partner mo. May isa pa ako share sa inyo tungkol sa card ng The Fool. Kaya powerful ang The Fool. Ang card ng The Fool card sa tarot card, kung saan mo siya itabi, kasi 0 ang dala niya number. Kaya powerful ang 0. Kung saan mo siya itabi, imumultiply niya energy na yon. Let's say ngayon, nakatabi siya sa 3 of Cups. So, imumultiply niya yan. Yan ang meaning niya. So, sa August, magmumultiply yan sa life mo. Victory, success, happiness, magmumultiply. Marami ka ma-receive na invitation. Marami ka i-celebrate ng August talaga. Let's say birthday mo, marami ka ma-receive na gift. Kabado ako sa August kasi may kilala akong magbo-birthday August. Kabado ako. Just kidding.
So, parang yan. Medyo happy month sa'yo yung August. Dito, claim mo na kung ano yung pinapangarap mo. Kung mahilig ka sa travel, then of more opportunities na makapag-travel. Kung saan nakafocus yung attention mo. Kung family naman, then more moments kasama yung family mo. Kung sa trabaho, then mas marami ka matatanggap na project. Yan. Makikita mo talaga improvement mo. Times 2. Let's say, nagpapaganda ka ng katawan, may makikita ka na kaagad. Channel ako song dito. Overdrive. Huwag ka mag-overdrive ah. Pwede marami sa inyo by August. May mapupuntang ka talaga malayo. Pero kasi yun na-channel ko song eh. E-heads, Overdrive. Sige, bigyan ka ng line. Kasi lumang song na to eh. Pero, kaya ko yan. Bigyan ka ng line. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsuswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Okay, buti napigil ako sa sarili ko. Siguro matututo ka mag-drive. Grabe na, no? Ikaw na malam, magdadrive ka ba papuntang Batangas? Ikaw na malam. August, pwedeng pumunta ka sa mga lugar na binanggit ko. Baguio, Bicol, Batangas. Magsiswimming sa beach. Kasama yung aso ng girlfriend. Kakaiba. So, isa lang talaga napatunayan ko sa group na to. Magagala ka. Pangiti lang kita. Yan natin to. 1 to 5. 1 to 5. Sige, bigay ako sa'yo. 10. Happiness. Medyo happy ka sa month na yon. Oh, nag-11 pa. Nag-billiards pa. Tingnan natin. 10 or 11. Tingnan ko yan. Saturn sa 11th house. Sa zodiac sign ng Taurus. Medyo mabigat na planet ang Saturn. Kasi planet of karma. So, kung anong ginawa mo, aanihin mo sa dulo. Siguro may meaning sa'yo yung mga binabanggit ko sa umpisa na reading na it's time maging serious ka sa life mo. Kung positive ko siya titingnan, pwede ko sabihin na dahil nasa 11th house. 11th house kasi tungkol sa retirement, pension, mga ganyan. Siguro, ang message sa'yo ng spirit, pag-isipan mo din yung retirement mo. Diba? Na darating ng time na yun sa lahat, para sa atin lahat, hindi lang sa ilang tao, tayong lahat darating sa pagtanda. It's time to decide, heart-to-heart conversations. Ano ba talaga yung plano mo sa buhay? Saan mo ba nakikita yung sarili mo? Ano ba yung possible life's work mo? Yung pwede mong gawin na talaga para sa lifetime na to. Kung pangarap mo mag-iwan ng alam mo yon, something na maalala mo, pagtanda mo, na proud ka, then siguro it's time umupo ka and pag-isipan ang nangyayari sa buhay mo. It's time to decide. Kasi baka, message na, baka nalilibang ka masyado ka naging komportable. Get serious with your life. Parang yan message sa'yo. So, August, meron kang aha moment. Spiritual awakening. Kung saan ang journey ng buhay mo papunta, possible pumunta. Pero, ang positive is, kung month of August, medyo magkakaroon ka ng happy moments. Pwedeng makasama ka sa isang long drive. Kung saan papunta sa Baguio. Kung saan pupunta ikaw ng malam. I want to tell you how I feel. Siguro meron magko-confess ng feelings sa'yo. Isasama ko ang girlfriend ko. Kakaiba. I want to tell you how I feel. So, dito merong feelings. Meron tao magko-confess ng feelings. Dun ako. Sa August, para sa marami sa inyo. And yung ba naman sa inyo, sasabihin mo talaga yung nasa heart mo. Aminin mo sa partner mo, sa magulang mo, sa anak mo. Ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Saan direction mo gustong pumunta?
para isama mo sila sa journey. Kasi yun niya, kung magiging ka entrepreneur, then magkakaroon ka ng mga supporters, sino sasama sa'yo sa journey na yan? Sino tutulong sa'yo? By August, makikita mo sino ba yung sasama sa'yo, papartner sa'yo, susuporta sa'yo sa ginagawa mo by month of August. So, dun tayo. So, yeah. So, I think dito na tayo mag-end na reading. Super nag-enjoy ako sa reading mo, group number 2. And if nag-resonate sa'yo reading natin, hit like and subscribe and comment sa part nag-resonate sa'yo reading natin. Kung bago ka lang sa channel ko, definitely welcome ka dito. You can hit like and subscribe. And also, comment sa part nag-resonate na reading. Kung gusto na personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Yan. So, thank you everyone for being here. I'll see you again, Group 2, on our next reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 3. So, back tayo sa topic. Ano naghihintay sa'yo sa month ng August? So, napili mo, 10 of Pentacles. Lagay ko sa taas. Okay, so maganda meaning ng card mo, Group 3. Pero pag-usapan natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Pag-usapan natin. So, 10 of Pentacles, very positive na card. Ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng opportunity na magkaroon ng money, inheritance. Pwede din magkaroon ka opportunity makabili ng bahay. Kasi may bahay talaga sa card. And yan din yung meaning ng card. So, pwede kang magkaroon ng financial security. Medyo promising yung card. Meron siya dong drawing ng peacock. Sa mga bago sa channel ko, di kayo makarelate dito. Pero welcome kayo sa channel ko. Sa mga dati ko pang subscriber, alam nila yan. Yung pinapakita kong yan. 2021, dinrawing ko yan. Peacock. Diba? Siguro marami sa inyo magkakaroon ka ng pagkakataon makapag-drawing, painting, pwedeng painting ng isang masterpiece. So, pwedeng masterpiece. Kung painter ka, pwede ko sabihin, baka August mabenta mo na yung painting mo. So, medyo maganda, diba? Very promising. New money. Pwedeng new money dahil sa painting mo. New money dahil natulungan mo maibenta isang property, real estate, mga yon. Or pwedeng sponsorship, affiliate program. Sa mga interesado, meron ako mga affiliate links sa description box. Pwede mo i-check din. Pwede din pumasok dito yung mga salitang commission. Yan, commission. Pwedeng discount. Yan. Pero may connection sa pagbebenta. Property, sales. Kung nasa sales job ka, pwede ko sabihin, marami kang mabebenta by month of August. So, medyo connect sa pera, sa legacy. Kung meron kang matagal na project, pwede ko sabihin, may makikita ka ng malaking pagbabago sa project mo. Pwedeng kumikita na talaga ng maganda ang project mo. Pwede ko sabihin, August isa sa pinakamagandang buwan para sa'yo. Pero sige, mag-add tayo ng cards dito. Sige, mag-add tayong cards para sa inyo. Okay, shuffle tayo. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 3. Tingnan natin. So, pwede ka manood din ng ibang group 3. Sabihin ko lang. And take what resonate with you and leave the rest. Magaganda din kasi na channel ko sa ibang groups, sabihin ko lang. Pero dito, so far, pwede ko sabihin maganda talaga yung card na pili mo. Total happiness kasi meaning yan eh. Empress tuloy nakita ko. Lagay na natin sa taas to. Pwede ka magkaroon ng property. Kasi Mother Earth yan sa Empress. Connect yan sa lupa. So, pwede kang makabenta ng lupa, magkaroon ka ng bagong bahay, property. Or pumasok ka talaga sa sales. Real estate, pwedeng yun. Pero tayo dito ng 3 cards, mag-represent ng month ng August sa'yo. Hindi nagpahuling partner mo. Lagay ko sa taas. Kakaiba. Hindi nagpahuli si Emperor. Sumama si Emperor. Grabe. Pwede ko sabihin, meron kang something na proud ka by month of August. Another milestone.
para sa'yo. Pwedeng proud sa'yo ang parents mo. Nasan man sila. Proud sila sa'yo. Parang nire-recognize ka ng magulang mo sa reading. Hermit, natin. Six of Cups. And the Chariot, ayusin ko. Okay, dito malinaw eh. Meron ka recognition. Mare-recognize ka. Meron ka award. Pwedeng meron ka something na proud ka sa sarili mo. Galing sa paghihirap mo. Parang yung paghihirap mo sa gabi, makikita sa maliwanag. Ito yung parang work in silence na nagtrabaho ka sa mga panahon na yon mag-isa, and then ngayon, i-recognize ka na. So, August, pwedeng sabihin ko dito, marami sa inyo, kasi family card yung Ten of Pentacles. Then, Emperor, Empress, pwedeng partners. Pwede ko sabihin, marami sa inyo, naging concern mo talaga for the past few months, mga nakaraang buwan, family. So, pwedeng legacy, yan. So, pwedeng, at some point, pwede ko sabihin, nag-hermit mode ka. Tahimik ka masyado. Hindi ka masyado nagpaparamdam sa mga kaibigan mo, pwedeng mga tao. Pwedeng focus ka sa future mo. Siguro, by month of August, magkakaroon ka ng clarity. Pwede ko sabihin, clarity kung ano talaga nangyari sa buhay mo. Kung mag-asawa kayo at nagkakaroon kayo ng problem sa property, kung ano meaning nun, sa bahay, pwede magpag-usapan nyo yan as parang soulmate. Kasi, para kasing ang lakas ng energy sa taas eh, parang dalawang nagbabanggaan. Parang dalawang force na nagbabanggaan. Pero sa gitna, family sila. So, take mo na lang kung ano nag-resonate sa'yo. Pwedeng mag-asawa kayo, nagkakagulo kayo, nagkaroon kayo ng parang long silence, hermit, parang hindi kayo nag-uusap. Pwedeng August magkaroon kayo ng commitment na pag-usapan na yung mga bagay na hindi nyo na pag-uusapan. Pwedeng tungkol sa anak nyo, tungkol sa property, para magkaroon na kayo ng direction. Kung nasa process ka na separation, pwede ko sabihin August magkakaroon ng direction. Ikaw na malam kung sino tong na-channel ko. Kung naman involved ka sa third party, then pwede malaman mo kung saan ka talaga nakalugar. Kasi marami dito parang may third party connection. Kung pwede ba kayo ng person na tinatanong mo. Parang yan. Kung naman personal, pwede ko sabihin, pwedeng sa nakaraang mga buwan, medyo, pwede nagka-problem ka sa inner child mo. Pero at pagdating ng August, nagkaroon ka ng pag-asa. Bagong pag-asa. Pwedeng dumaan ka sa sadness. Pwedeng pinokus mo attention mo sa pagtatrabaho, pagkita ng pera, nakalimutan mo yung inner child mo. So, pagdating ng August, pwedeng gagawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kahit maliliit lang na bagay. Para kasing dumaan ka sa madilim, tapos papunta tayo sa maliwanag. Ikaw na malam kung ano meaning nun. Pwedeng dumaan ka talaga sa lungkot. Give your relationship a chance. Work on your partnership. So, kung may partner ka at nagkakaproblema ka sa partner, dumaan kayo sa malungkot, pwede nyo mapag-usapan kung pwede pa talaga maayos yung partnership nyo or kung magkakanya-kanya na kayo. Kasi Chariot, travel. So, pwede ko sabihin, magsasama pa ba kayo or maghihiwalay na kayo ng landas? Si Moises din yan, nasa Hermit card. Yan yung parang Red Sea. Pinaghiwalay niya. So, kung ano meaning sa'yo ng pinaghiwalay niya yung Red Sea, pwedeng may meaning sa'yo. Pwedeng kayo mag-partner, nag-decide kayo na mag-separate na talaga. So, yun yung Red Sea, naghiwalay na. Or pwede din naman na kahit naghiwalay Red Sea, bumalik pa rin sa dati. Sabihin, pabaliktad naman, nagkahiwalay ka ng partner mo, pwede pa kayo magkaayos. So, you have to take what resonate. Alin ka doon? Naghiwalay, bumalik sa dati, or isang buong dagat na hati sa gitna.
Parang ganun na channel ko dito eh. Siguro marami dito may problem sa partner. Work on your partnership. Yan ang message sa'yo ng spirit guides. Kung ano mang status ng relationship mo, pwedeng kailangan mong tingnan. Kung naman sa trabaho, pwedeng din yun. Kung sa mga ilang buwan, para malayo ang loob mo sa mga tao sa paligid mo, siguro, it's time na papakita mo kung sino ka talaga. Parang takot ka kasi maging vulnerable. Body work. Your life purpose involves body work, such as massage, therapy, energy healing, physical therapy, or exercise training. So, pwede may connect din dito. Pwede, meron kang gagawin. Pwede, marami sa inyo magpapatattoo ka. Hindi ko nire-recommend. Pag channel ko, hindi ko nire-recommend na magpatattoo ka, magpalagay kang tattoo sa katawan. Not because meron akong judgment on. Wala. Ako, honestly, gusto ko din eh. At this time, wala akong tattoo. O sabihin ko lang. Kung magkakaroon ako ng tattoo, personally, siguro yung sa music. Yung parang rewind, fast forward. Yung parang yun ang gusto ko. Kasi connect ako sa bagay na yon. Possible hindi na mangyari. Baka tattoo artist ka. Pero kung gusto mong patato, wala masama. August, pwedeng gawin mo to. Yung iba sa inyo magpapatato, iba sa inyo pupunta ka sa massage therapy. Para kasi may sadness ka nararamdaman eh. So, kailangan mo ng healing. So, kung ano mang healing makakatulong sa'yo? Massage therapy, energy healing, exercise training. Kung galing ka sa breakup ng nakaraang buwan, pwedeng August, i-focus mo attention mo sa katawan mo. Body work. Papunta sa katawan mo. Kung hindi na talaga nagkaroon ng chance sa relationship nyo, ng partner mo, then mapofocus ang attention mo by August sa sarili mo. Healing ng inner child. Kung ano magpapasaya sa'yo. Ikaw na umalam. Parang kailangan mo ng healing dito. Kasi yung nakita kong card dito, eto, angel, healing kasi to eh. Ikaw na umalam. 5, 4, 6. Number 5, and then, Virgo. Last ng Hermit dito. Planet Pluto, na nasa 5th house, sa zodiac sign na Virgo. So, pwede ko sabihin, very creative kang person. Medyo connect to sa mga anak, romantic relationship, creativity. So, parang nandun yung energy niya. So, pag ang Pluto nasa 5th house, very intense to. Magamit mo imagination mo. Maging mas creative ka. So, kung creative person ka na sa reading, talagang ang creativity mo dito, pwedeng tumaas. Kasi mataas Emperor Empress eh. Mapalalaki or babae ka, ano man gender mo. Creativity mo dito, parang, kung sa volume 10, kung 1 to 10. So, pwede ko sabihin na, mas magiging passionate ka, parang yan. Marami sa inyo, pwedeng ko sabihin August, magkakaroon ka ng desire na magkaroon ng, ano mo yun, authority. So, pwedeng marami sa inyo, magpumilit ka, or mag-try ka ma-promote. Pwedeng marami sa inyo mapopromote. Kasi parang lalabas ka na sa pinagtataguan mo eh. It's time na ma-recognize ka. So, pwedeng August, marami sa inyo mapopromote. Magkakaroon ng position of authority. Parang mas hahangaan ka ng ibang tao sa paligid mo. Parang magbabago ka physically, mentally. Pwedeng magkaroon ka ng bagong mindset. Magkaroon ka ng pagkakataon na makuha attention. Pwedeng attention, social media, pwedeng dahil sa artwork mo, creativity mo, passion mo, pwedeng sa dogs mo. Higay ng dog sa background. Kung naman na pupunta tayo sa negative na side, kung meron ka mga forms of addiction na connect sa pera, pwedeng by August medyo maayos mo yan. So, kung ano yung mga bagay na tinatago mo sa dark, madilim, mahihiling mo yan. Kasi ano mga form ng addiction yan, ano mga form ng sadness yan,
mapapera or connection, maghihiling ka dyan. Para yung tinatago mo sa madilim, masusurrender mo, mapapaalis mo. Kung ano ma-meaning nun. Pwede mas magiging demanding sa'yo ang month ng August. Kasi pipilitin ka niya na saan madilim, pumunta sa liwanag eh. Pwede pipilitin ka niyang mag-step in sa bagong role sa trabaho. Pipilitin ka niya na ayusin mo na talaga yung marriage mo. Pipilitin ka niya na start mo na talaga yung project mo. Parang ipipilitin ka niya na talaga, iabot niya talaga sa'yo yung cup na yon. So parang recognition. Pwedeng kung pangarap to, pipilitin ka ng energy na to na magsimula na. Parang yan eh. Body work. So pwedeng mind, soul, body, mag-work na sila magkakasama. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan yung mind mo, nag-iisip na nakaraan, na-stress ka sa nakaraan. Parang by month of August, magsasama-sama na talaga sila. Tutulungan ka. Parang mind para sa akin yung emperor. Soul, empress. And body, the chariot. Sama-sama na sila para to pa rin yung kailangan to pa rin. Work on your partnership. Sabihin, maa-align ka ng konti. Medyo maganda kung success ang pag-uusapan kasi pwede ko sabihin kung promotion to, maabot mo yung pangarap mo ma-promote. Kung business to, then magti-3 times ang creativity mo sa business. Kung sa business mo, parang it's time na alok mo na talaga yung business mo. Kung dati, pasimple ka lang nagbebenta, ibenta mo na talaga sa liwanag. Isabihin mo na talaga ikaw yung may-ari ng business. Ipakita mo na talaga sa tao na may business ka. I-promote mo na talaga ang sarili mo. Self-promotion na to. Parang yan eh. Parang yung energy, it's time na mag-step up ka na. I-promote mo sarili mo through creativity. Kung nasa spotlight ka, let's say, isa kang influencer, siguro ito yung moment mo na, it's your moment, ipakita mo talaga kung sino ka. Baka bigyan ka kasi ng one chance na yon. Para kasing merong energy na nangungulit sa reading, na pinipilit ka na, it's time. Wala ka nang hinihintay. So, ikaw nang malam kung ano meaning nun. Kung may message sa'yo yung spirit team, anong gusto nilang sabihin sa'yo? I know I was a distraction from your pain. Siguro it's time mag-healing ka na talaga. Kung meron kang problem sa ex mo, problem sa partner mo, it's time na i-purge na yan. Ibig sabihin, tapusin na ang dapat tapusin. Kung project yan na hindi matapos-tapos, tapusin na ang project para makamove on na. Ikaw nang malam, pwedeng August time ng moving on mo. Kung nasira yung relasyon mo, then possible marami sa inyo makapag-healing ka na sa August, makamove on ka na. Or tanggalin mo na yung distraction sa pain mo. Kung ano man distraction na yan, pwedeng mga kahit anong addiction na ginagawa mo or kung ano man meron sa life mo, talikuran mo na talaga. You were the best thing in my life. So, pwedeng connect to sa reading ko. Anong tingin sa'yo ng spirit guides mo? Pwedeng tingin nila sa'yo, it's time na ma-recognize ka. Kung nanood ka ng video sa group 3 ka nagpunta, pwede ko sabihin, baka yan. Yan ang message sa'yo ng spirit team. By August, this is parang isa sa mga best months ng taon sa'yo. Best thing. Pwedeng meron ka makuha na gusto mo talaga makuha. Sa month ng August, ma-achieve mo yung isa sa mga pangarap mo matagal na. Kung ano man yon, ikaw na malam. Pwede nang pupunta dito yung mga goals, yung mga milestone, goals. Diba? Let's say, example ako. Ako talaga example. Ako na lang example ko dito. Para ready naman ako sa, let's say ako sample. Let's say, August, mahit ko yung 30K. Mga ganun. So, kung bago ka sa channel ko, natutuwa ka sa mga reading na ginagawa ko, and gusto mo matupad yung goal ko by August, mahit ko yung 30,000 subscriber, then help me grow my channel. Hit like and subscribe and comment some part nag-resonate ang reading.
like mo yung mga post ko, comment, watch my ads. Yan. Yan din ma-receive mo suporta sa universe. Kung isa ka influencer, pwedeng marami mag-hearts sa mga post mo, pwedeng marami ka mapapansin ng mga tao na bumibili ng produkto mo. Or kung isa ka namang influencer, marami ka pagkakataon na mapunta sa spotlight. Kung naman problem mo sa love, kung meron kang problem sa love na parang anxiety, tinatago mo sa madilim, let's say, nagkakaroon ka ng issues sa partner, kasi yung energy na to para to sa medyo nawawalan trust mo sa partner. Kung nawawalan trust mo sa partner, pwedeng August manumbalik yon, or malaman mo na talaga kung ano yung bagay na kailangan mo makita. Yun, nakatago sa dilim na yun. Ikaw nakakaalam kasi always naman ibabalik ko yun sa'yo. Para nakikita lang dito kung ano yung nasa dilim, pupunta sa maliwanag. So, kung ano mang meaning nun sa'yo, pwede mong tingnan. Para kasi kung ano man mga matatagal mo ng issue na natambak na, mga emotion na, alam mo yun, tinago mo sa madilim, pwedeng lumabas. Pwede maka-experience ka talaga ng, pwede ko sabihin na moment sa August na ilalabas mo talaga yung nararamdaman mo. Kung ano yung napipil mo sa loob. Kung iiyak ka, pwede ko sabihin, pwede ka umiyak, parang yan. Kung expression naman to, yung pain mo, ilalabas mo through creativity. Iba sa inyo nga, magpapatato. Parang, it's a form of healing para sa'yo. You are the best thing in my life. Parang yan. Kung spirituality tayo pupunta, pwede kong sabihin dito na makakaramdam ka dito ng love ng parents mo. Kung ano mang meaning sa'yo nun. Love ng family mo. Parang pwede kong sabihin na pwedeng sa mga nakaraang buwan feeling mo, wala kang support, walang tao nagmamahal sa'yo. By August, mararamdaman mo yung support ng family mo sa likod mo. Okay, so I think end ko na reading dito. Pero sige, bigyan kita ng channel song. Pwede kong sabihin dito sa grupo na nandito, pwede mahilig ka magbasa ng Bible scriptures kung Catholic ka. Kung ano naman religion mo, all good naman yon. Medyo relate lang kasi ako sa Catholic kasi Catholic ako. Pero sabi ko nga, sa channel ko, no judgment. So, kung ano man ng gender mo, ano man ang religion mo, welcome ka sa channel ko. Iniwasan ko talagang maging judgmental. Or sige, bigay ko sa yung channel song. Ang channel song, Psalm 42. Version ni Tori Kelly. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Okay, so, yun yung Psalm 42. Ano ba meaning ng Psalm 42 sa Bible? Para kasi meaning niya, yung katawan natin, kailangan niya yung source of power. So, sa Catholic religion, parang si God yun. Or pwede si universe. Parang tayo, as person, parang hinihingi natin yung source of power. Power. Medyo biblical. Sa Bible, si Moises ganun eh. Parang hinang-hina siya. Nanghihina siya. Kada nanghihina siya sa mga pinagdadaanan niya. Sinabi lang sa kanya ni God, magtiwala ka sa akin. Binigyan siya na staff, yung tungkod, para reminder sa kanya na God is with him. Pwede niya na message sa'yo, August, magkakaroon ka reminder na God is with you. Sa kung ano man ang pinaplano mo sa buhay, God is with you. Pwedeng parang tato, nakamarka sa'yo. Kung ano ma-meaning sa'yo nun. Reminder na may rason para magpatuloy. Para ituloy mo yung buhay mo. Hindi mo pa nakikita yung best thing na mangyari sa life mo talaga. The best is yet to come. Parang yan. So, kung ano man pinagdadaanan mo, mga problem mo sa partnership, problem mo sa pagpalaki ng anak, let's say, problem mo sa mga goals mo sa life, the best is yet to come pa. Pwede magsimula August, pwede mo i-claim na simula August,
hanggang sa mga susunod pang buwan hanggang sa matapos ang taon, victory after victory na ang ma-achieve mo. Kailangan mo lang talaga ng dedication, focus, huwag ka ma-distract. And kung kailangan mo ng healing, ibigay mo sa sarili mo yung healing. Kung kumakatulong sa'yo ang makinig ng mga songs na medyo religious, then go. Pwede naman. Healing music, sound healing, yan. Kung naman kumakanta ka sa mga simbahan, then baka makatulong din sa'yo. Kung tingin mo, kailangan mo ng lakas, kumapit ka sa paniniwala mo. Kung saan ka naniniwala. Diba? Wala masama na magkaroon ka ng faith. Kung isa kang tao na wala kang paniniwala sa God, universe, alam mo yon, ikaw nakakaalam. May mga taong ganon, wala silang pinaniniwalaan na God or universe. Parang yan. Pwede ko sabihin, by month of August, magkaroon ka ng pagkakataon, alam mo yun, pag-aralan mo yung mga paniniwala mo, belief system mo, na binigay sa'yo mula pagkabata, or nakuha mo. Pwedeng balikan mo, pag-aralan mo, ano ba yung mga paniniwala mo. Pwede mong bigyang liwanag. Diba? Kasi marami sa paniwala natin. Nakuha natin sa magulang natin, nakuha natin sa mga matatanda, tradition. Kung sa tingin mo, yung tradisyon na sinusunod mo, hindi na pabor sa'yo, hindi na makakatulong sa'yo, walang masama na pag-aralan mo. Work on your partnership. Ikaw nang malam. So, pwede ko talaga sabihin dito, marami dito, magkakaroon ka ng big transformation sa life mo. As a person, pwedeng milestone to sa'yo. Milestone talaga sa life mo. August. August number 8. Infinity. Isa sa pinakamahalagang number sa universe yan. 8. Sabihin ko na, 0 and 8. Ikaw na malam. Sige, mag-add ako last card and close natin reading. Thank you sa pagpunta sa reading natin today. Kung bago ka sa channel ko and nag-resonate ang reading, let me know. And you can also support my channel. Hit like and subscribe and comment kung anong part nag-resonate sa'yo. So, meron tayo isang card dito. Si The Star ang card. Tinakpan ko siya. Sabihin ko lang. Kasi tayo sa design ng card. Pero si The Star to. Healing talaga. Bigay ko sa'yo. Si The Star yan. Takpan ko lang ha. Ano ba ito pinapatakip ko? Tingnan ko na nga rin. Trust, honest, compatibility. So, ikaw na umalam. Kung healing sa'yo magkaroon ng dog, then, pwede mong kunin yan. Healing, ba't ko tinatakpan? Ba't ko tinakpan? Kasi, sa design lang ng card, kailangan ko takpan. Si The Star kasi yon. Healing, matatagpuan mo sa month ng August. Pwedeng North Star, magkakaroon ka na ng direction. Finally, magkaroon ka na ng healing na matagal mo nang hinihintay. Healing sa mga connections na distraction lang sa'yo. Yung pain na yan, kailangan mo harapin. Hindi mo kasi matatakasan. So, healing kailangan ibigay mo sa sarili mo. Yan. Okay, so close na natin reading dito. Na-notice ko yung number nito, 8. Pero sinabi ko na, 8 is the number of the universe. Isa yan sa pinakamahalagang number sa universe. So, August is a very transformative month para sa akin. Mag-healing ka, clear mo yung energy mo, para masalo mo yung mga blessings na pwedeng bumaksak sa month ng August. Yan. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. Close ko na reading dito. And I'll see you again on our next reading. Namaste!